Kita sa CCTV ang paglabas ng multicab na yan mula sa isang gas station sa Dumaguete, Negros Oriental. Makikita rin ang isang tricycle na papatawid sa kalsada. Iniwasan niya ng paparating na motorsiklo na nagdire-diretso at bumangga naman sa multicab. Ayon sa mga otoridad, sugatan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo at kanilang sanggol na 4 na buwang gulang. Pauwi na sila galing sa simbahan nang mangyari ang aksidente. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Ayon sa kaanak ng mga biktima, balak nilang sampahan ng reklamo ang hindi pa nakikilalang driver ng tricycle. Dalawa na lamang nga ang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Sa mga commissioner, isa na lamang. Itong si Chairman Justice Andres Reyes Jr. at bukod sa kanya ay itong si Special Advisor, Retired General Rodolfo Azurin na Special Advisor nga ng ICI. Ito ay kasunod ng pagbibitiw sa pwesto nitong si Commissioner Rosana Fajardo, epektibo sa pagtatapos ng taong ito, December 31. Sa isang pahayag nitong si ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinabi niya na time-bound naman talaga ang mandato ng ICI na may atas na mangalap ng ebidensya, datos at maghain ng mga corrective measures. Kaya natural lamang daw ang pagbibitiw ni Commissioner Fajardo. Naglista si Reyes ng mga naging accomplishment o mga nagawa ng ICI at sa ngayon daw ay tututukan ng ICI ang pagsasapinal ng mga natitira pa nilang mga item para isumite ito sa Ombudsman para magpalakas ng mga kasong isinampa at isasampa pa nito. Nananatiling committed daw ang ICI para isumite ang kanilang pinal na rekomendasyon para masiguro ang mga ahensya tulad ng Ombudsman ay may sapat na hawak para sa mga kaso nito. Pagsisiguro ng ICI sa publiko na tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project na sinimula ng ICI at tatapusin nito. December 4 na mag-resign naman itong si dating DPWH Secretary at dating ICI Commissioner Rogelio Singson dahil sa kanyang kalusugan at bago yan ay noong Setyembre naman nag-resign o nagbitiw rin sa pwesto itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor matapos sabihin ng Malacanang na pinag-aaralan nito kung may conflict of interest ang pagiging niyang mayor at pagiging miyembro ng ICI. Samantala, Rafi ay nandito pa rin naman sa kanyang opisina sa araw na ito, itong si Justice Reyes at patuloy pa rin tayong humihingi ng pagkakataon na makapanayam siya. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Panglimasugala sa Tawi-Tawi. Cecil, ano raw nangyari dun sa lalaki? Rafi, ayon sa kanyang mga kalugar, posibleng inatake ng buwaya ang 56 anyos na lalaki. Nang hanguin kasi ang katawan niya, nakitaan ito ng mga sugat sa kanang bahagi ng tiyan, leeg at hita na pinaniniwala ang mga kagat ng buwaya. Naroon daw ang biktima para manguha sana ng panggatong na kanyang ibebenta. May hinuli ang mga residente na buwayang hinihinalang umatake sa lalaki. Balak itong i-turn over sa lokal na pamahalaan. Bago yan, may isa ring nasugatan matapos atakihin ng buwaya sa lugar ngayong buwan. Nasunog ang 3 bahay at 2 tindahan sa Barangay Inayawan dito sa Cebu City. Nangyari yan ilang oras bago salubungin ang Pasko. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan ng sunog, nagsimula ang apoy nang mag-spark ang isa sa linya ng kanilang kuryente. 2 miyembro ng pamilya ang nagtamo ng first-degree burn. Kumalat ang apoy sa 2 niyang kapitbahay, isang tindahan ng ukay-ukay at isang tindahan ng bigas. Kabilang sa natupok ng apoy sa mga tindahan, ang perang ipamimigay sana bilang bonus at pangsahod sa mga empleyado. Ayon sa BFP, tinatayang aabot sa 40,000 piso ang halaga ng pinsala. Kinikita ng isang lalaking nahuli na nagsindi ng paputok na whistle bomb sa gitna ng kalsada sa Taguig. Ang paputok sumabog kung kailan may dumaang motorsiklo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa gitna pa mismo ng kalsada itinayo ng lalaking ito ang whistle bomb sa barangay Hagonoy, Taguig. Sumenyas pa ang lalaki sa paparating na sasakyan para tumigil. Ilang saglit pa, nakalayo na ang lalaking naglagay ng paputok hanggang sa sumabog ang whistle bomb kung kailan may napadaang motorsiklo.
Nabalutan ng usok ang rider pero tuloy-tuloy naman siyang nakadaan. Di malinaw kung nasugatan ng rider. Ang nagsindi naman ng whistle bomb, natunto ng Taguig Police. Nagsorry man, titikitan pa rin siya dahil sa paglabag sa ordinansa na naglalaan ng designated firecracker area. 5,000 piso ang multa na pwedeng may kasamang kulong na aabot ng 6 na buwan. Naka-code red na ang Bureau of Fire Protection simula December 23 para handa sa mga posibleng sunog ngayong holiday season. Noong nakaraang taon, halos 4 na po ang naitalang sunog ng BFP dahil sa fireworks at pyrotechnics. Hanggang Nobyembre naman ngayong 2025, 17 sunog dahil sa paputok ang naitala. Karamihang sunog naman talaga ay nagsisimula lamang sa mga maliliit. Yun nga, kung hindi maagapan, napakabilis ng sunog. Ito ay dumodoble ng in every 30 seconds at maaaring ang sa loob ng 5 minuto hanggang 10 minuto ay sunog na ang isang bahay at nag-uumpisa ng kumalat ito sa mga kapitbahay. Sa datos ng DOH mula December 21, umabot na sa 28 firework-related injury ang naitala. Karamihan ay edad 19 pababa. Pinakamaraming nasaktan dahil sa 5-star, boga at triangle. Isa sa mga sugatan ng 13 anyos na lalaking isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Naputukan ang kanyang daliri ng pulutin at sindihan niya ang iligal na plapla. Anong leksyon ang natutunan mo dyan? Naka-code white na lahat ng government hospital sa bansa. Nakahanda na yung mga tools, reminder na itong malaking ragaring ito, itong malaking martilyong ito, kapag matigas ang ulo, yan ang sumasalubong sa nasasabugan. Sa gitna naman ng kaliwat ka ng handaan, tinututukan ng DOH ang mga kaso ng stroke. Hindi raw dapat pakampante kahit pa umiinom ng pang-maintenance na gamot. Yun mo kasing maintenance natin, ang disenyo niyan ay para sa pangkaraniwang araw sa buong taon. Ibig sabihin, yung walang piyesta, walang ganyan. Kapag tinodo natin yung kain, hindi sanay yung maintenance natin para doon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Emosyonal ang hating kapatid stars na Legaspi family nang magbigay sila ng mensahe sa isa't isa sa Christmas episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Pag nagpapasalamat ako or nagsusorry ako, yun lang sasabihin ko, pero mararamdaman na nila sa tingin pa lang, sa emotion. I'm sorry with what you had to put up with this year. Hello! And thank you for never changing the way you love me despite everything that has happened in my life. Mensahe yan ni Mavi at Cassie sa mga magulang na sina Carmina Villaruela at Zoren Legaspi. Nagsorry din naman sina Carmina at Zoren sa kanilang shortcomings. Gayunman, thankful pa rin sila dahil nananatiling buo ang kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Sorry dahil meron kayong mga lakbay na hindi namin kayo masasamahan. Definitely, magkakaroon kayo ng mga battle scars sa puso nyo na hindi maiiwasan na wala kaming magagawa. Nanatili lang buo at punong-puno pa rin ng pagmamahal ng pamilya namin at yun yung may pagmamamalaki ko talaga. Sa ibang balita, pagkatapos ng salo-salo, nitong Pasko, mga basura ang tumambad sa ilang pasyalan sa Maynila. Balita hatid ni Jomar Presto. Mag-aalas 11 na kagabi, buhay na buhay at masigla pa rin ang Quirino Grandstand sa Maynila. Lahat kasi sinusulit ang kanilang oras kasama ang pamilya sa araw ng Pasko. Ang mag-live-in partner na sina Nomer at Michelle naglatag pa ng banig at humiga kasamang anak at ilang pamangkin. Galing daw sila ng parola at dito talaga sila nagse-celebrate ng Pasko gayon din sa bagong taon. Marami po kami iba po umuwi na.
Naubos na po yung baon namin. Sa Luneta naman, tumambay at nagpiknik ang pamilya ni Junek na isang e-trike driver. Maglilimang taon na silang dito nagdiriwang ng Pasko. Kung ikukumpara raw ang dami ng mga nagpunta dito kahapon at noong mga nakaraang taon, ngayon medyo parang nagbawas eh. Nakaraan marami. batay sa datos ng Ermita Police Station, umabot sa mahigit 60,000 ang naitalang namasyal sa Luneta at Quirino Grandstand nitong mismong araw ng Pasko. Dahil sa dami ng mga bumisita, hindi naiwasan ang mga basura na nakakalat sa mga damuhan at mga bangketa sa Luneta at Quirino Grandstand. Ang ilan, may dala namang sariling basurahan, tulad ng isang pamilya na galing Bagong Silang, Caloocan. Sabi naman ng MPD, agad lilinisin ng lokal na pamahalaan ng mga basura sa oras na mag-uwian ng mga tao. Sa Luneta, hindi na nagpapasok ng mga tao pasado alas 11 kagabi. Napuno naman ang Ross Boulevard ng mga motoristang nag-uwian. Karamihan sa kanila, nasulit daw ang Pasko. Hindi raw kailangan ng malaking budget para maging masaya, basta't buo ang pamilya at sama-samang nag-e-enjoy. Merry Christmas and Happy New Year! Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa gitna ng kasiyahan, nasira ang octopus ride sa isang perya sa Candelaria, Quezon. Makikita pa sa ere ang ilang sakay ng octopus ride na biglang tumigil dakong alas 8 kagabi. Matinding takot at nerbiyos ang inabot ng mga residente at turista roon. Mabuti na lang at walang nagtamo ng matinding sugat sa insidente. Wala pang pahayag ang pamunuan ng perya. Inimbestigahan pa ang nangyari. Diretso kulungan ng isang lalaking bumisita sa Negros Occidental District Jail sa Bagos City. Natuklasang magpupuslit sana siya ng umano'y iligal na droga sa loob ng piitan. Sa isinagawang inspeksyon, nabistong may itinago siyang 2 sachet ng hinihinalang shabu at pinatuyong marijuana sa dalangkalan o stove. Batay sa investigasyon, nakulong din dahil sa iligal na droga ang PDL na bibisitahin sana ng sospek sa male dormitory. Wala pang pahayag ang sospek na nahaharap sa karampatang reklamo. Saan nga ba ginamit o gagastusin ng mga natanggap na perang regalo sa Pasko? Alamin natin ang ginawa ng ilan nating kapuso sa balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa bawat aginaldong natatanggap, katumbas ang katuparan ng ilang munting pangarap. Bagong laruan, bagong sapatos, bagong damit. Tulad ni May na pangarap makabili ng bagong t-shirt para sa anak. Bukod kasi sa suot na damit noong nasunugan sila kamakailan, wala na raw silang ibang naisalbang gamit. Para po may masuot siya pagka dadating ng New Year. Ang laruan po madali lang masira eh. Ang damit hanggat sinusuot, mas ano pa po niya magagamit. Dito sa Ilaya sa Divisoria, kahit na tanghaling tapat, siksika ng mga tao sa dami ng mga namimili. Abot kaya kasi ang mga paninda dito tulad na lamang ng mga ternong damit sa halagang 50 pesos. Yung ibang magulang, yung napamaskuhan ng anak nila, pinamimili rin nila. Sa kanyang pwesto naman sa Baclaran sa Parañaque, sinalubong ni Sherwin ang Pasko. Mayroong nag-ano na masko, meron silang pera ngayon, kaya umasa kami na magkakaroon kami ng benta. Para makabawi naman po sa mga nakarang wala po kaming benta. Mas makakamura po kasi dito. Ng mga pants po, ng mga t-shirts, shorts, mga 2,000 po, pero marami na po. Pero para sa ibang nakatanggap ng aginaldo ngayong Pasko, hindi pansarili, kundi inilalaan sa mga mahal sa buhay ang aginaldong natanggap. Ginastos ko lang po, tapos po yung sobra binigay ko po kay mama. 200? 52. 52? O anong gagawin mo dun sa 252 pesos? Ibibigay ko po kay nanay. Ba't mo bibigay kay nanay? Kasi po walang pera si nanay. Nakapamasko ka na ba? Opo. Anong binili mo? Ano po, panggip po sa papa ko saka sa lola ko. Wala po magagastos sa sarili ko. Iipunin ko lang naman din po yung ano dun. Yung magigip, yung napamaskuhan ko. Bakit gusto mong ipunin? Para po in case na emergency, may makukuha po. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa General Santos City.
Nasa tabi ng piso Wi-Fi vending machine ng lalaking yan na isa palang kawatan. Gamit ang bolt cutter, pinutol niya ang kandado ng vending machine. Nang makatsyempo, tinangay niya ang nasabing makina at tumakas. Bago ang insidenteng yan, nahulikam din ng suspect ng tangayin ang vending machine ng isa namang piso car wash sa kaparehong barangay. Nitong linggo, muling umatake ang lalaki at nanakawin sana ang isa pang vending machine pero nahuli siya ng mga residente habang tumatakas. Na-recover sa suspect ang mga gamit niya sa pagnanakaw at 2 pakete ng hinihinalang shabu. Bukod dyan, isinuko niya ang 8 vending machine na galing lahat sa nakaw. Aminado sa krimen ng suspect at sinabing nagawa ang mga ito dahil hindi sapat ang kinikita sa trabaho. Walang pahayag ang suspect ukol sa nakuhang umano'y shabu. Maharap siya sa mga karampatang reklamo. 2 patay kabilang ang isang bata sa pagsabog sa isang residential area sa Dagupan, Pangasinan. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, patay ang 2 katao kabilang ang 7 taong gulang na bata matapos sa nangyaring pagsabog sa umano'y iligal na paggawa ng paputok sa Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, dakong 7:50 kagabi nang mangyari ang pagsabog. Nagulat at abulabog ang mga residenteng nagkakasiyahan sa Christmas party o Christmas celebration ilang metro ng anlayo mula doon sa bahay na pinangyarihan ng pagsabog. Nasawi sa pagsabog ang 7 taong gulang na bata habang sugatan ng kanyang ina at kapatid. Papunta sana sa Christmas party ang mag-iina ng eksaktong pagtapat sa bahay ay meron na lang biglang sumabog. Nasawi din ng 21 anyos na estudyanteng magpapagupit lang sana at napadaan lang din sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng DCPO sa insidente. Nasa pagamutan naman at patuloy na inoobserbahan ng 4 na sugatan sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, ako si Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Jasmine, tukoy na ba kung ano eksakto yung sumabog? Actually, Rafi, ongoing pa yung investigation. May mga sinasabi yung mga residente na yung pagsabog daw ay dahil doon sa LPG. Pero meron namang mga residente nagsasabi na ang pagsabog ay bunsod doon sa mga paputok na nandoon mismo sa illegal na pagawaan ng paputok. So waiting tayo, Rafi, doon sa official statement plus doon sa investigation ng Dagupan City Police Office, Rafi. So yung mismong bahay, yung pagawaan, anong sabi ng may-ari ng bahay? Actually, Rafi, hindi natin naabutan yung mismong may-ari ng bahay at patuloy din na nilolocate ng DCPO kung sino ba yung may-ari ng bahay, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ilang araw na lang at sasalubungin na natin ang 2026. Karaniwang bahagi ng selebrasyon ang pagbili ng mga paputok at pailaw. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Bocaue, Bulacan sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Rafi, mga pailaw at paputok ang pakay ng mga taong nagsisipuntahan dito sa Bocaue, Bulacan, na siyang kilalang fireworks capital ng ating bansa. Matapos ang mga gastos para sa Noche Buena at mga pamasko, karaniwang pagsalubong sa bagong taon ang kasunod na pinaghahandaan ng mga Pilipino. Para sa marami, kasama na dito ang pagbili ng mga pailaw. Pinaniniwala ang pampaswerte o simpleng bahagi ng pagsalubong sa parating na bagong taon. Si James, galing pang Cavite, para mamili ng paputok na nakagawian na raw ng kanilang magpamilya. Si Erdi Aguilar naman dumayo pa mula Tarlac. Kung magkano ang kanyang gagastusin para sa isang bagay na literal na sinusunog, depende na raw ito sa kakayanin ng kanyang budget. Ayon sa mga fireworks retailers dito, nagsimulang sumigla ang bentahan ng paputok kagabi at magpapatuloy pa hanggang bisperas ng bagong taon. Dahil sadyang mapanganib ang paggamit ng paputok at pagbiyahe nito mula Bocaue, may mahigpit na bilin sa mga mamimili ang mga retailer, lalo't ilang araw maiimbak ang mga paputok bago magbagong taon. Mababasa po talaga. Yun po yung pinaka-safety po natin. Huwag mababasa. Huwag mababasa. Anong cause nun pag nabasa? Umiinit po kasi yung pinaka-pulbura po. Okay. Pag nabasa. Nagkaka-cause po kasi ng biglang pagkaano po. Di ba lang expose sa init, sa nakulob siya, wag lang siya mabasa? Huwag lang po mababasa. Okay.
Kasabay naman ng paglakas ng bentahan ng mga fireworks sa Bukawi, paalala ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa patakaran ng kagawaran para maiwasan ang aksidente sa pamilihan ng fireworks gaya ng pagsunod ng tamang handling, storing at pagbawal ng anumang testing ng paputok sa lugar. Sumunod din daw sa mga patakaran gaya ng pagkakaroon ng fire extinguisher at standby na imbakan ng tubig sa kada fireworks stall. Rafi, taong 2021 at 2022 raw ang pinakamalakas na naitalang bentahan ng paputok sa buong kasaysayan ng retailers dito sa Bukawi, kung saan alam naman natin, nagsisimulang bumangon pa lang ang ating bansa mula sa matinding COVID pandemic. Pero ngayong taon, mukhang maganda rin daw ang bentahan sa kabila ng mga pagbaha, lindol at iba pang mga issue at sakuna na kinaharap ng ating bansa. Rafi. Chino, kung may impormasyon ka lang, kumusta yung presyo ng mga paputok ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon? Well, ang sinasabi nila, medyo umakyat naman daw talaga ang presyo. No? Bagamat hindi quantified dahil iba-iba yung mga sari ng iba-ibang klase ng paputok. No? At meron pa rin namang medyo mas mura, no? Pero ang mga matinding or parang kilala talaga at sinasabing tumaas itong presyo ng quitis na nagre-range daw from 2 pesos hanggang 5 pesos yung increase, no? So yan yung mga karaniwang ginagamit at tinatangkilik ng ating mga kababayan. Meron ding pagtaas ng konti dahil sa cost of materials dito sa mga pailaw, no? Yung mga nakakahon at nakikita nating lumilipad sa ere sa pagsalubong ng bagong taon. Pero gayunpaman, kahit na may increase in prices ay inaasahan pa rin ng mga retailers na malakas ang magiging bentahan nila, lalong-lalo na pagkatapos ng selebrasyon ng Pasko. Rafi. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sa iba pang balita, nagpaskong walang kapiling na pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center ng International Criminal Court. Noong bisperas lang daw nakadalaw ang isa sa mga anak niya. Okay lang naman yung Christmas niya, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Naka-court holiday ang ICC kahapon at ngayong araw kaya hindi pinapayagan ang pagbisita sa mga nakadetain doon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, pwede naman nilang makausap sa telepono ang dating Pangulo. Kaugnay naman sa nakakulong sa Camp Bagong Diwa na si dating Congressman Arnie Teves, hindi kinumpirma o itinanggi ng bise kung binisita niya ang dating kongresista. Pinabulaan na naman ni Vice President Duterte na kilala niya si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano niya. Una nang sinabi ni Madriaga na 2 beses siyang dinalaw ng bise sa kulungan. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang 3 lalaking sangkot sa pagpapatakbo ng iligal na sugal sa isang bilyaran sa Mulo, Iloilo City. Sa isinagawang raid ng pulisya sa Barangay San Pedro, naaresto ang 2 may-ari ng bilyaran na may hawak din daw ng pusta at nagsisilbing spotter sa bilyar. Naaresto rin ang isa sa mga naglalaro, habang nakatakas naman ang iba pa nilang kasamahan. Ayon sa pulisya, pustahan sa larong bilyar ang ginagawa ng mga sospek na nila livestream pa raw sa social media. Wala rin daw permit mula sa lokal na pamalaan ang nasabing bilyaran. Na-recover sa mga naaresto ang 5,000 pisong pusta at mga gamit sa pagbibilyar. Mahaharap sa reklamong paglabag sa anti-illegal gambling ang mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Mga mare at pare, showing na sa big screen ng 51st Metro Manila Film Festival entries. Kabilang dyan ang Love You So Bad film ni na former PBB housemates Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Will Ashley, Bianca De Vera, and Dustin Yu! Napuno ng hiyawan ng moviegoers ang ilang sinihan ng personal na bumisita roon ng lead stars ng pelikula. Chika ni Will, Bianca at Dustin, ito ang kanilang Christmas gift sa kanilang ever-supportive fans. Kasama rin nila ang kanilang co-star na si Ralph De Leon. Ano naman kaya ang Christmas message ng 3 para sa isa't isa?
I want to say na sobrang proud ako sa inyong dalawa. Nandito na tayo ngayon sa araw na to na pinakaantay natin. And good luck. More success, more blessings, and happiness para sa atin lahat. I am very, very proud of the both of you and always know na no matter how far at after this project, I'll always be here for the both of you. Ito na yung talagang pinaghihirapan natin and grabe, times 2 yung pagka-special niya. Very grateful and very happy na magkakasama tayo ngayong Pasko. Balik trabaho ngayon matapos ng Pasko, tuloy pa rin ang trabaho para sa EDSA Rehabilitation. Kumustahin natin ang trapiko at may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, isang araw nga matapos ang Pasko, heto talaga traffic yung sasalubong sa ating mga motorista sa kahabaan ng EDSA, particular na sa southbound. Rafi, ay simula na ng pagtukod itong trapiko pagsapit o paglagpas ng Bonnie Avenue. Build up na mga sakyan approaching ng Guadalupe Bridge at maraming punto na talaga nagpo-full stop nga ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa tapat ng Rockwell kung saan nagiging dalawa na lang ang nagagamit na lane. Abala naman ang mga heavy equipment sa loob ng mga nakabarikada na 3 lanes ng EDSA southbound sa kanilang pag-aasfalto. Sa tindi ng traffic, nasa mga kalahating oras bago natin narating yung Buendia area, ang dulo ng build-up Ramdam hanggang makailalim ng EDSA Ayala Tunnel. At ayon nga Rafi sa MMDA Metro Base, ang heavy traffic ay mararamdaman muli pababa ng Magallanes Interchange hanggang makasapit ng EDSA Taft Avenue. At sa northbound naman, may build-up din mula Harrison hanggang EDSA Rotonda. Moderate to heavy naman ngayon ang Magallanes to MRT Buendia at araw-araw at magdamagan nga ang rehabilitasyon ng EDSA hanggang sa January 5. Pero simula sa January 5 hanggang May 31, 2026, mula alas 11 na lang ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang schedule ng kanilang gawa. Rafi, napansin din natin na yung mga EDSA bus carousel ay hindi din nakakadaan syempre dito sa kanilang original na lane. Kaya naman kabilang sila doon sa mga natatraffic ngayon dyan sa southbound ng EDSA dito sa bahagi ng Makati hanggang doon nga sa bahagi na ng Pasay City. Yan ang latest mula rito sa EDSA Makati. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Ang Pasko'y sumapit na pero may hahabol daw sa paghahatid ng holiday good vibes. Nang isilang kasi ang ilang kuting sa Malolos, Bulacan, may 3 auri na nagsidalaw. Makakalain yung sina Melchor, Gaspar at Baltasar ang mga nasa larawan na nalipo kayo. Yan ang asong sina Sevi, Covida at Isla. Mala 3 kings ang eksena habang tumabi sa bagong panganak na pusa. Parang buhay na bilin lang featuring pets. Wala namang sabsaban, saksakan naman sa cuteness ang candid moment na yan. Tanging alay na handog nila ay mga ngiti at pinusuan ng mahigit 150,000 netizens. Kaya naman, trending! Ang cute naman.